Makikita nyo sa video isang 3-story building residential. Actually tapos na to gawin. Meron na to analysis, meron na to geometry, properties, materials, specification, and loadings. Na-analyze na to, pag-design na lang nito. Kasi itong example na to ay dinesign na ito, gagamitin natin to as an example sa structural design. Kukuha lang tayo ng ilang elements ng beam paano i-design. Madali lang to. Kasi most of the engineers or civil engineers kaya naman ito. Basic lang naman ng sa kanila yung pag structural design ng static, particularly using software. So di na natin isa-isahin to. Papakita na lang natin paano mag structural design. Kukuha lang tayo ng element dito, ito saka ito. Pagsabay na lang natin same details or properties. So makukuha natin to sa pamamagitan ng paggamit ng isang software din. Pero madali lang naman. Pwede din natin i-manual to. Gagamitan natin ng Excel o manual calculation. Pero sa ngayon i-design natin yung isang element dito gamit itong software na to. Ito. So kuha muna tayo ng design ng beam. Tayo i-design natin ito. Itong actually maganda ang pagpapadesign ng structure para malaman natin kung pasado o hindi base sa load at code na gagamitin natin na para dito sa Pilipinas, ang Structural Code of the Philippines, ang NECP 2015 or ECI. So mas maganda kung para sa ating mga clients na magpa-design sila bago sila mag-construct ng kanilang bahay para sigurado silang safe at saka meron talagang computation na sakto yung sizes ng beams and columns, particularly specifically yung bakal, yung area of steel, makuha din ng tama. Hindi yung huhulaan lang, mahirap yun. So much better kung may computation at calculation, sigurado kang safe siya. Kaya ang gagawin natin, magbibigay tayo ng isang sample dito na computation. So yan, run analysis lang natin yung model. So di na natin titingnan yung kasi actually okay na to eh. So ngayon gamit na ito, gagawin natin, i-import lang natin dito. Ito, import lang natin siya dito. Ang gawin natin is ang design natin pwede grade 60 na lang. Ang gawin natin second floor ang natin gagawin. Yan. Kasi second floor ito. Pagpaparehasin na lang natin ang design dito saka dito. So ngayon gagawin natin, extract muna natin yung mga data na galing doon sa software na isa. So extract data, density load combination naman yung ginawa doon sa ayan, accept combination. So exact na lang natin yung forces yung na-analyze doon sa isang software, ililipat natin dito para meron mga forces na babasihan natin sa design. Meron na. So ngayon i-group design natin, want to redesign all data. Ayan. So ngayon gawin natin, ito lang papakita natin kasi medyo marami. Gagawin natin ito lang. Ayan. Ito lang para di malito. Gagawin lang pagka halimbawa nag-design ka, kiklik mo lang to. Ayan. Pero kung gusto mo lahat mag-appear, ito yon, click mo lang show all levels. Pero kung ito lang gusto mo, ayan, ito para separate, hindi magulo. So ito lang muna pansamantalang gagawin natin. So ngayon ito i-group natin. I-group natin siya. So merge beam para mag-isa siya.
O yan, kasi putol eh. So ito na rin, ano na lang natin, i-merge na rin natin. Para hindi siya putol, tulad nito, putol. Ayan, putol to. Pwede natin pagparehasin yung ito, diretso din. Parehas natin i-design sa parehas na properties o dimension ng beams, yung length and width ng beams, parehas. Pati same bakal, pwede natin gawin yan. Kasi actually meron na yan siya dyan. So gagawin natin, i-merge para isang beam na siya. Hindi na siya putol. Yan. Kasi pagka sa actual naman, pag kinonstruct actual buo yan eh. So bubuo natin. Ganyan. Di gaya dito na putol siya, di ba? Ayan. Ito, didiretsuhin natin na isa kasi wala namang poste dito eh. Di gaya dito na ito, isang span to. Ito. Kasi may poste naman ito. Itong poste, malayo eh. So, walang poste. Didiretso natin. Meaning, isang beam ito. Isang detail to. So, ngayon, design na lang natin yung all beams. Para mabilis. Ayan, meron na yan. May design na yan. Ayan. Ang design na. Mabilis. Ayan o. So, i-ano natin. Isang design natin kasi more or less parehas lang yan o. Kasi ipinarehas natin yung design niya. Parehas ang detalye niyan. So, isa na lang ang i-transfer natin doon sa computations. Click mo lang to dito. Ito na ang result. Meron na tayong result sa design base sa analysis galing sa software. So ito, we have summary calculations for the flexural reinforcement. Top moment, ito ang lumabas. Saka bottom moment ito. Design of stirrups also for combined shear and torsion reinforcement. Kompleto yan dito. Checking for cracking with and long-term deflection. Pero yan, break down yan dito. Check dimension limits, itong detailed calculation, break down yung kanina. Yan, talagang ito ang pinaka-detalyado. Design flexural reinforcement, top moment, left side, mid span, right side. Yan, kompleto yan. Ganon din naman yung bottom moment sa left side, mid span, right side, may kompleto siya. Tapos dito naman sa determine shear strength provided by concrete, yung shear strength, summary shear and torsion. Ito calculated siya. Ayan, base sa NSCP, yung mga sections nakalagay. Makikita mo kung gusto mong i-review, makikita mo sa yung mga sections na nilagay. Dito naman ang cracking moment, section properties by the concrete, may diagrams. So makikita mo kompleto siya. Ito naman yung SMRF by NSCP, yung code na ginamit. Yan. Makikita mo dyan kung compliant yung design mo. Ayan, mapapansin mo ito, hindi nag-comply yung design natin kasi na-required na yung width shall be at least the lesser of 0.3 times each and 250 mm. So hindi pwede yung 0.20 dito kasi na-required yung 0.25 based on code sa special moment frame. So pina-increase niya yung width, pero the rest okay naman. Ayan. So ito, babaguhin mo yung width ng beam kasi hindi siya pasado, pero yung length is okay naman, 4 times deep lang.
Ayan, kumpleto po siya. Yung ano natin, result. May kita mo na pwede ito i-submit sa permit ito, i-attach, pwede ito. Actually ginamit ko na ito maraming beses. Sa susunod may magkakaroon tayo ng basic estimate para sa mga skilled workers and foremen, mga foremen yung gusto lang matuto, interesado. Estimate naman ang gagamitin natin, yung basic lang, kasi ito naman ay for engineers naman to eh. Thank you for watching.